Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Region 2, patuloy namang bumabangon ang mga bayan sa rehiyon mula sa pinsalang iniwan ng bagyo. Si Benji Durango para sa detalye. Ito sa inyo to. Ang lampas sa bubong. Buong maghapon na naglilinis ng mga binahang gamit sa tindahan si Mang Alu. Tindahan mo ba ito? Prutasan, sir. Prutasan na sa mga prutas. Pinayuwi namin. Abuti naman ay ligtas. Oo. Pero si Aling Fe, nalunod sa bahang kanyang mga paninda, hindi na makita. Ang hirap. Lugi pa sa negosyo. Bakit? Siyempre, maraming nasira. Iwan namin dito. Pababa ng baha sa barangay na ito sa Tuguegarao City, kaya ngayon palang umaahon sa putik ang mga residente. Mababakas pa sa mga puno at halaman kung gaano kataas ang naging baha. Ito yung Barangay Center Gis, napakalapit lamang nito sa Pinakanawan River. Kwento sa akin ng mga residente, nagulat sila sa biglaang pagtaas ng tubig baha na nanggaling mismo doon sa ilog. Hindi na sila nakapaghanda, hinanod na ang kanilang mga gamit, tulad nun. Pero hindi pa maraanan ng ilang tulay na tumatawid sa Pinakanawan. Lubog pa kasi ito sa tubig. Gaano kalalim pa yung ilog na yan dyan? Malalim po yan, boss, kasi pababa po yan eh. Higit nasa 3 katao pa yan. 3 katao pa ang lalim niya? Tigil ang trabaho ni Jerome sa construction dahil sa baha. Nangangahoy siya ngayon para may panggatong. Ang ganito ring sitwasyon, aksiyado sa krudo para sa mga tricycle driver. Ang ruta kasi na 2 kilometro lang sana, naging 20 kilometro dahil baha ang tatawidin sana ng tulay patungo sa kabilang barangay. Lugi ay isang 1.4 ang isang one way lang. Pag walang pasero, lugi na. Nagtataas ka na pasahe? Doble. Doble ang pasahe ngayon. Ito ang dahilan kung bakit nais ng LGU na magdeklara na sana ng state of calamity para matulungan hindi lamang ang mga binaha, kundi lahat ng naabala. We can offer, bibili kami either abono, either ililibre yung mga gas, or magbibigay ng financial assistance to tide them over, no, or livelihood assistance doon sa mga sectors na talagang tinamaan. Nasa kamay na ng mga konsehal ang bola kung mangyayari ito sa Lunes. Habang naghihintay, tuloy-tuloy muna ang pagpapakain sa mga evacuees. Bukod sa Tuguegarao, kapit-bisig din ang mga LGU at DSWD Region 2 sa pamamigay ng family food pack sa mga binaha. Sa tala ng DSWD RO2, pumalo sa kulang 4,000 pamilya ang naapektuhan sa buong Region 2. Nangunguna ang Cagayan sa may pinakamaraming apektadong pamilya. Sinundan ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Batanes. Nasa response operation pa rin ang mga otoridad. Naubusan na rin ng sariling supply ang LGU, pero hindi ito hahayaang masaid ng DSWD. Opo, kasi yun naman po ang mandato natin, no? Yung augmentation support sa bawat LGU. Although, ang ano naman na natin is ito, yung kalakaran na natin ngayon sa departamento is that meron na tayong preposition goods sa lahat ng mga LGUs. Pero kung kinakailangan po na magdadagdag po tayo, gagawin po natin yun. Sinusolusyonan muna ngayon ang pantawid gutom. Kapag kaya na, tutulungan naman silang makabangon. Posible po na magkakaroon ng mga cash for work for our disaster, no, at iba pang interventions like kung sa tingin natin ay kailangan nila ng mga aid to individuals in crisis situation kasi nga nasira ang kanilang pananim at meron naman po tayong aid to individuals in crisis situation, so pwede nating maibigay yun like what happened in the Typhoon Julian, Super Typhoon Julian sa Batanes na kung saan ay talagang devastated yung area na yun. So nagkaroon po tayo ng IX program po doon para may magamit naman ng mga families and then later on siguro probably yung livelihood activities po natin. Paraan ito ng gobyerno para mga lugar na dumanas ng dilubyo tulad ng Tuguegarao, hindi kakalaman sikmura, matutulungan pang makabangon mula sa trahedya. Mula dito sa Cagayan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.